Magandang hapon muli, mga kapatid sa Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon dahil sa buong linggo na ito ay muli ay kasama-kasama natin siya. Anuman yung mga ating pinagdadaanan, iba't iba man yung ating pinagdadaanan, ay nandyan yung Panginoon. Kailanman ay hindi niya tayo pinapabayaan. Siya ay patuloy naging tapat sa buhay po natin. At maraming salamat din po sa Panginoon dahil muli ay ako po ay makapagbahagi sa inyo ng kanyang salita. At bago po tayo ay magpatuloy, tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat po sa inyo dahil kayo po ang Diyos na kung saan ay aming kakatiwalaan ng buong buhay namin, Panginoon, Lord God. Diyos na kung saan ay kailanman ay hindi po nagbabago. At Panginoon, patawarin niyo rin po kami sa anumang bagay na aming nagawa sa inyo, marahil sa salita man o sa gawa man, Panginoon, Lord God. Humingi po kami sa inyo ng kapatawaran, Panginoon. At dalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, na gabayan niyo po ang inyong lingkod na ito, Panginoon, Lord God. At patuloy niyo po siyang tago sa inyong cross, Panginoon, Lord God. At dalayan ko rin po sa inyo, Panginoon, na ikaw po ay aming malulhati sa hapong ito, Panginoon. Lord, salamat po talaga sa inyo ng marami sa buong araw na pag-iingat niyo po sa amin. At dalayan ko po sa inyo, Ama, na bigyan niyo po kami ng sapat, ng karunungan, ng kaunawaan na inyong salita, Panginoon, sa hapong ito na ang amin pong pagbulay-bulayan. Ito po dalangin ko sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Ayan po. So, mga kapatid sa Panginoon, ang atin pong short devotion ay makikita po natin sa Joshua chapter 1 verse 9. So, basahin ko po sa inyo. Sabi niya dito, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be pretend and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go." Sabi po ng salita ng Panginoon. So, mga kapatid sa Panginoon, mayroon po ako isang story about sa isang young tree. Ang young tree na ito ay nakatayo lamang, marahil sa kapatagan. Nag-iisa lang siya doon. Wala siyang kasama. At ang young tree na ito ay marami pong storm o bagyo na dumating po sa kanyang buhay. Nandyan po yung twister, yung malakas na angin, yung ipo-ipo. Nandyan din po yung snow. Minsan ay nung panahon ng tag-snow, may snow din. Sobrang lamig. Ay na dumating din yung tag-araw. Nandyan din yung mga tag-araw din. Mainit din. At higit sa lahat ay yung bagyo din na dumating ay hindi lang storm, kundi nandyan din yung sabihin na natin na malakas yung ulan. Nandyan, lahat ay pinagdadaanan niya, mga kapatid sa Panginoon. At isang araw ay dumating siya, lumapit siya sa kanyang master at tinanong niya yung kanyang master. Sabi niya, "Master, bakit pinapayagan mo yung mga bagyo na dumating po sa aking buhay?" At ang sagot lang ng kanyang master sa kanya ay "Stand strong. Marami pang bagyo na darating sa buhay mo." Sabi ng kanyang master. Maintindihan mo rin niya balang araw. At sumagot ang young tree na ito. Sabi niya, "Master, isang bagyo na lang yung darating." Sabi niya, mabubuwal na yung mga ugat, at mapuputol na, mababali yung aking mga sanga, sabi niya. At ang sabi ng kanyang master ay "Stand strong, sapagkat ang ugat mo ay binaon ko ng malalim." Ayan, maintindihan mo rin yan balang araw. Yun lang po yung sinasabi palagi ng kanyang pong master. Alam niyo po, ang young tree na ito ay habang
abang dumating yung mga bagyo sa kanyang buhay, iba't ibang bagyo ang dumating sa kanyang buhay. Habang siya ay palaki ng palaki, no? Siguro marahil tumatanda din siya, no? Ay na-realize niya sa kanyang buhay na pinatibay lang pala siya ng panahon, no? Pinatibay siya ng mga storm, no? Ng mga bagyo sa kanya pong buhay. Alam niyo po, para lang po siya ay maging strong, no? Na bilang isang punong kahoy. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa Panginoon, no? Kagaya din po, no, ng ating buhay bilang isang mananampalataya, no, marami din pong storm na darating po sa atin. Nandyan po yung problems, nandyan yung mga challenges na dumadating sa buhay natin, no, maging sa ating mga plans, maging sa ating mga making decision sa ating buhay, no, ay lahat po, no, minsan ay nasusubukan din tayo ng Panginoon sa ating mga emotions, no, sadness, no, minsan happy, no, nandyan na po lahat. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang kailangan na natin ay maging strong sa Panginoon, no. Be strong in the Lord, no. Yun po ang dapat nating gawin, no. Kaya po kaya kung ating balikan yung passage po, sabi po sa Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you? Sabi na, be strong and courageous, do not be pretend, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Ayan po, no. Ang kagandahan po nito, mga kapatid, ay bakit po tayo maging strong lamang sa Panginoon? Kasi po ang Panginoon, no, sabi ko nga kanina, no, kailanman ay hindi niya tayo pinapabayaan. Laging siya nandyan, laging na tayong kasama-kasama kahit saan man tayo magpunta, no. At sabi nga po ni Mary G. Blige, sabi po niya, there's so many things that life is no matter how many breakthrough, sabi niya, trials will exist and never going to get through it. Sabi niya, just be strong. Ayan po, no, mga kapatid. So, hindi ko alam kung ano man yung pinagdaanan mo ngayon sa buhay, no. Marahil nandyan yung marahil ay hindi ka pa rin naka-move on sa mga pangyayari sa buhay mo, no, sa family, no. At siguro ay tumigil ka sa pag-aaral ngayon, no, dahil hindi po dahil kulang sa sustento, di ba? Kaya marahil nagtatrabaho ka muna ngayon, no. Kung ikaw man ay lack of financial din, no, nandyan na rin lahat, no, ay ito lang masasabi ko sa inyo, be strong in the Lord, kasi ang Panginoon ay nandyan palagi, no. Nandyan lang siya, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan, kagaya po sa buhay po ni Joshua, no. Kaya po ang challenge ko lang po, no, sa bawat isa po sa atin ngayon ay wag na po tayong lumayo, no. Wag po tayong lumayo sa Panginoon, no. Parang pong isang umbrella lang yan, no, na wag po tayong lumabas sa umbrella ng Diyos, no. Wag na po nating subukan, kasi nga po mahirap po, wala po ang Diyos sa ating buhay bilang isang mananampalataya. So mga kapatid sa Panginoon, no, para po sa ating short devotion po ngayon ay maraming salamat po, no, sa bawat isa po sa atin, no. Tayo lang po ay magpatuloy sa ating Christian life, no, sa ating journey bilang isang Kristiyano, at higit sa lahat ay patuloy lang din po tayo magpakatatag sa Panginoon. So, yun lamang po. Ito pong dalangin ko sa inyo sa pangalan ng Kristo Jesus. Lord, dalangin ko po sa inyo, kayo po ang patuloy na manguna sa amin. Salamat po sa inyong salita na kailanman ay nandiyan ka palagi, hindi nyo po kami pinapabayaan. Salamat din, Lord, dahil
kayo po ang Diyos na kung saan ay patuloy na kumikilos po sa aming buhay. At sa amin pong patuloy, Panginoon, ay kayo rin po ang patuloy na magpapala sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.